Amen. Praise God. Hallelujah. Nandiyan po ba kayo? Amen. Praise God po sa buhay ng bawat isa sa atin narito. Bagamat ang lahat ay dumaraan ng marami mang pagsubok, trials, at mga suliranin sa buhay. Subalit nananatiling tapat at patuloy na hinahanap ang katuwiran ng Panginoon sa bawat araw, hindi lang every Sunday. Dahil nga po, tayong lahat ay nauuhaw at nagugutom parati sa salita ng Diyos kung paano tayo kumakain every day 3 times or more than pa sa 3 times. Amen? Ay dapat ganoon din tayong mauhaw sa salita ng Diyos. Hindi tayo dapat maging abala sa maraming bagay na makamundong ito. Bagamat ito'y kailangan natin, kinakailangan natin, subalit mas higit po dapat nating unahin ang salita ng Diyos sa bawat araw, lalo sa paggising pa lang po natin. Ngayon nga po ay pangalawang linggo na ng taon. Maaari nga po ang bawat sa atin ay karoon ng mga expectation, New Year's resolution. Nasabi ng iba, next year, 2021, hindi na ako magpapautang. At hindi na rin ako mangungutang dahil mahirap maningil sa kautangan. At iba, sabi New Year's resolution nila, hindi na ako kakain, mag-exercise na ako. Magpapapayat na ako next year. Mag-aaral na ako ng doble pa. Puro tayo mga mayroong pangitain at inaasa mga planuhin sa ating buhay. Lalo nga po sa panahong ito. Dahil nga po last year ng ating nga pong anniversary ay meron tayong acceleration. Di po ba na ating nga pong tema last year ng anniversary. At ngayon po darating na naman po tayo sa isang taon na ito na mag-anniversary tayo na sabi nga po ay a season of increase. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Amen! Kaya sa na po habang tayo nag-aawitan, sabi ko ay mag-closing prayer na po ako dahil halos lahat po ng aking sasabihin sa umagang ito ay nasabi na sa awitin pa lang at sa mga nag-e-exhort. Salamat sa Panginoon, tunay na nga po na ako ay na-amaze at talagang namamangha sa ginagawa ng Diyos sapagkat ito nga po yung pang isang taong ko nang naglilingkod dito sa CSF. Simula na po yung nakabalik. Salamat sa inyo at salamat kay Pastor at Tita Richie dahil sa pagbigay niyo at pagkakatiwala na ako nga magamit muli dito sa CSF. At ito nga po yung isa sa pinaka kahamon-hamon na binigay ng Panginoon sa akin dahil nga po lagi po akong nag-iisip at nananalangin everyday sa aking buhay na sabi ko, Lord, bakit ganito? Na dumarating ang time na pag ako'y may schedule, kung kailan Saturday na, hindi pa rin ako nakakagawa ng mensahe. Lalo yatang humihirap. Sabi ko kasi gusto ko, Lord, gusto ko fresh revelation. Gusto ko yung laging the best na ibibigay mo para sa mga anak mo. Ayoko ng tira-tirahan. Amen. Gusto ko yung hot na galing sa Panginoon. At ito nga po simula ng December, lagi po akong ginigising ng Panginoon ng alas 2. Kanina po rin alas 2 na madaling araw at doon ko na po nag-start maggawa ng mensahe. Kaya meron naman akong konting idea pero talagang nahahanap ko talaga yung fresh revelation na galing sa Panginoon dahil ang gusto ng Panginoon, mabusog at mapagpala ang lahat ng anak ng tao, ang anak ng Diyos sa umagang ito. Amen? Kung lahat tayo nag-e-expect na magandang bagay this year, dapat mas mag-expect tayo sa gagawin ng Diyos sa ating buhay. Amen. Sapagkat siya lang naman po talaga ang magbibigay ng lahat ng uri ng pangangailangan natin. Maaring kayo ay mabless sa bawat mensahe na inyong madidinig. Maaring ma-encourage, ma-motivate kayo. Pero ang Diyos pa rin po ang magbibigay ng lahat ng uri ng pangangailangan natin. Lahat. Wala po siyang sinasayang na oras at panahon para ibigay at abutin ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa sa atin. At sa umagang nga pong ito, siguro na marahil ay nakikita niyo naman po ang aking bagong outfit, bagong-bago, pero ginamit ko na ito last November. Inedit lang ng konti. Welcome po muli sa CSF po sa atin at doon sa aking mga kaplantitas. Dahil nga po nauuso na ang panahon ngayon ng pagtatanim, ay dito po ako dinako ng Panginoon sa mensaheng ito. Kaya kung kayo'y mayroong dalang Biblia, meron po ba kayong dalang Biblia? Yung wala, nandiyan po, bumili lang po kayo sa ating church. Ano po? Ready na, available, 100 lang. Tayo po yung lahat ay tumayo. At makibukas po kayo sa akin sa Matthew chapter 13. Matthew chapter 13 verse 1 to 9. Mateo 13, talatang 1 hanggang 9. Nakita niyo na po ba? At makibasa po kayo, sabay-sabay po nating basahin. Nang araw ding iyon, lumabas ng bahay si Jesus at naupo sa tubig ng lawa.
Napakaraming tao ang nagtipon sa paligid niya. Kaya sumakay siya ng isang bangka at doon umupo habang ang mga tao na may nasa dalampasigan. Marami siyang tinuro sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga at paghahalintulad. Sinabi niya, may isang magsasakang naghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daanan. Dumating ang ibon at tinuka ang mga binhing iyon. May mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar, ngunit saan walang gaanong lupa. Mabilis na tumubo ang binhi dahil mababaw ang lupa. Ngunit natuyo rin ito ng masikata ng araw at dahil hindi malalim ang ugat, namatay ito. May mga binhi namang nahulog sa lupang may matitinik na damo. Lumago ang mga damo at natakpan ang mga tumubong binhi. Ang iba namay nahulog sa mabuting lupa, lumago at namunga. Ang iba'y napakarami ng mga bunga at yung iba namay marami-rami at ang iba namay kakatamtam lang. Kayong nakikinig ay dapat ninyong itong pag-isipan. Mapalad ang pagbasa ng salita ng Diyos. Tayong lahat ay mukot manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat tunay, O Lord, we acknowledge your Holy Spirit in the midst of us. O Lord, na tanging ang kapangyarihan mo, ang kalwalhatian mo, ang iyong glory at ang iyong grasya, O Diyos, ang siya nga pong hinihingi, hinahangad sa umagang ito at anumalang gawa ng kaaway, O Lord, lukuban mo ito ng iyong banal na dugo, O Lord, upang hindi siya makapamasok, makapanaig at makaagaw, O Lord, na mga pagpapalang hinanda mo sa buhay ng bawat taong nakikinig sa umagang ito. Gamitin mo lamang ako, O Lord, bilang iyong tungtungan ng mga paa. Gamitin mo ako sa mga bagay na nais mong gawin sa umagang ito, O God. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang mga mensaheng ito na aming pagbubulay-bulayan sa umagang ito at abutin mo nawa, Panginoon, ang mga pangangailangan sa pamamagitan ng mga salitong aming pagbubulay-bulayan sa umagang ito, O Diyos. Kaya Ama, let your will, in your way, in your wisdom, will done in this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Makakaupo na po kayong lahat at hayaan niyo po akong magtrabaho at magtanim sa inyong harapan sa umagang ito at gayon din po sa mga nanonood online. Salamat po sa inyong mga suporta at mga panalangin. Salamat din po sa inyong pagtulong sa ating mga gawain katulad nito. At kung mamarapatin niyo po sa umagang ito na makuha ko po ang inyong mga pandinig sapagkat ang sinabi sa verse 9, ang mga mayroong pandinig ay makinig. Amen. Praise God. Lahat po tayo'y nakaririnig. Napakahirap sa isang tao kapag ikay meron nga pong mahinang pandinig, lalo na yung minsan na aranasan ko at nakita ko sa aking ama, sa aking tatay, dahil talaga pong siya po daw naiinis, malimit kapag siya ay hindi makarinig. Talagang pong pag siya tumawag sa telepono, dahil pa po namin na nag-aaway sa loob ng tahanan dahil mahina na po daw ang kanyang pandinig. Kaya sa atin nga po, dapat bilang isang Kristiyano, meron tayong matalas na pandinig dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, malalim, malinamnam. Kung hindi natin ito makukuha, malalampasan ka ng pagpapala sa umagang ito. Amen? Kaya sa umagang ito, balikan po natin ang ating talatang binasa kung saan nagbigay ng parabola ang Panginoon. At sabi nga po, siya ay nagbigay ng mga parabola o mga kwento, mga istorya tulad nitong isang magsasaka o saan maraming taong nakikinig katulad nito sa umagang ito. Pero meron naman, marami man tayo, pero may protocol naman po tayong sinusunod dito. Lahat po sila naka-face shield at meron naman pong 1 meter na pagitan, na distance. Dahil nga po dito, maring crowded na sa istoryang ito, kaya ang Panginoon hindi na makita at maring hindi na rin madinig. Kaya sumakay siya ng bangka upang makalayo-layo at makita ng buong crowd ang kanyang gagawing paghahayag at mapakinggan nilang mabuti ang mga salitang kanilang pakikinggan. Katulad nga po last year ng ating nga pong tema na acceleration, napakahirap nga po sa atin na naranasan, maaring hindi mo nakita, naranasan sa iyong buhay, ang ating nga pong declaration last year na acceleration. Pero from my, sa aking pag-iisip at pagsasaliksik, nasabi ko, Lord, sabi mo last year is the year of acceleration, pero bakit parang hindi namin naranasan? Subalit nagpakita at nangusap ang Diyos sa akin last night. Dahil sabi nga po niya, maaring hindi mo nakita, pero
pinaunawa na sa iyo ng Panginoon before pa. Sabi niya, kailangan sa tulad ng isang bangka, kung ikaw ay hindi ayon sa hangin, kahit anong bilis, kahit anong lakas, kahit anong dami ninyong nananagwan, kung ikaw ay salungat sa hangin, mahihirapan at mahihirapan kang tumakbo ng matulin. Pero, katulad dito sa lupa, kahit anong bilis mo, kung merong racing o car racing na ginagawa, drug racing, kapag malakas ang hangin at merong mga rocky road at mga malalalim na daan, ito'y mga nakakansanhi na pagbagal ng iyong pag-usad. Amen po ba? Pero, ang pinaalala ng Panginoon sa atin, the year of acceleration, kahit po mahirap, nalampasan na natin. Amen? Dahil yung lakas at yung ang puwersa ng Panginoon sa atin ang tumulak upang makarating sa year 2021. Amen? Yun yung kapangyarihan ng Panginoon. Dahil maaaring nahirapan ka, napagod ka, nasaktan ka, pero it almost done. Amen? Nangyari na, nakalampas ka na. Dahil ngayon may bago ka na namang pananaw, may bago ka na namang nakikita sa iyong buhay, at mayroon kang bagong pag-asa at pananampalataya na mayroon namang bagong gagawin ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya dito nga po sa ating binasa ay nangaral ang Panginoon. Nangaral siya at nagbigay ng isang parabola katulad ng isang magsasaka. May 4 po akong bagay na nakita rito. Kung ang lahat ay handa na po ba kayo sa bagong increase na ibibigay ng Panginoon sa inyong buhay? Medyo malakas po ang aking boses, pero hindi naman po ako galit. Alam mo? Handa na po ba kayo sa pagbabago ng inyong katatayuan, pagbabago ng inyong financial, pagbabago ng inyong health, pagbabago ng relationship nyo, ng inyong asawa, ng inyong anak, ng inyong kapitbahay, relationship ng inyong amo, at kamanggagawa, relationship ng isa't isa, mga brothers and sisters, at ang nais ng Panginoon, mabago ang lahat from glory to glory. Hindi naman po yung pumangit, kundi ang nais ng Diyos, magbago tayo, mag-increase tayo, pati ang iyong pananampalataya ay tumaas. Dahil kung walang pananampalataya ang bawat isa sa atin, hindi natin ma-receive ang tinatawag na increase ng Panginoon na ibibigay para sa iyo. Dahil ito'y nakalaan na. Nakahanda na for this year. Ang kailangan lang natin ay lakaran at paniwalaan na mayroong gagawin ang Diyos sa ating buhay. Amen? At meron nga po akong nakita ditong 4 na bagay, the component of changes by increasing to 1,000 upon 1,000. Hindi lang ito 100, hindi lang ito 60, hindi lang ito 30, kundi 1,000 upon 1,000. Dahil pag sinabing increase, unlimited. Hindi lang tumaas ng 1 inch, hindi lang tumaas ng 1 millimeter. Pag sinabing increase, tumataas ng malaki. Amen? Tumataas. Mas madami, more than ng inyong ini-expect sa ating buhay. Amen? Dahil kung mangangarap ka na lang, mangarap ka na, laki-lakihan mo na rin. Amen? Mangangarap ka na lang, yung maliit pa. Siyempre, kung mangangarap ka, lakihan mo na rin dahil pag ibinigay ng Panginoon, wow, praise God. Amen? Dapat ganun tayo tumingin sa bawat araw, sa bawat oras kung tayo'y nangangarap. Kaya lang baka yung pangarap natin habang lang tayo natutulog. Hindi tayo nangangarap at gumagawa sa ating buhay. There's a component of changes by increasing to 1,000 upon 1,000. May 4 na bagay po akong nakita rito kung paano tayo mag-change, kung paano tayo mag-increase, kung paano lalago ang mga bagay na ating gagawin upang tayo lalong pagpalain at lalo tayong lumalim sa salita ng Diyos. Una ko pong nakita rito na nagbigay ang parabola ang Panginoon is the good sower. The good sower. Hindi ko lang po na-send to kanina, kaya bahala na po si Mang mag-type. Sorry naman po. At kahit po ako'y nahihirapan di maggawa ng mensahe, dahil nga po, lagi na lang talagang out of time po ako lagi sa paggagawa ng mensahe, dahil gusto ko po talaga laging pressed na galing sa Panginoon. At ito nga po makikita natin, the good sower. Ang Panginoon ay nagbibigay at nagsesend ng mga taong good sower, at ikaw yon. At ako na naririto sa umagang ito. Hindi lamang ito ang mga pastor, hindi lang ito ang mga leader, hindi lang ito ang mga teachers, mga prophets and apostol, kundi pati ikaw is the good sower. Lahat tayo ay good sower. Hinahanap ng Panginoon na ikaw ay isang maging mabuting magtatanim. Ayan, parang nawala na ang tatanim.
Mahirap siguro magtanim dahil nakikita natin minsan sa mga magsasaka na talagang ang hirap kitain, ang hirap palaguin, ang hirap alagaan ang mga tinatanim nila. Parang ayaw tuloy natin, nasabi nga po ng mga sa Facebook na nababasa natin yung kanilang isinusulong na dapat nga po ay yung mga palay na kanilang hina-harvest ay tumaas-taas. Alam niyo po ba sa bansang aking napuntahan, pag sinabing ikaw ay isang farmer, napapawaw sila. Napapawaw. Sabihin nila sa iyo, how to chen. Sa mga nanonood dyan po sa Taiwan, how to chen. Sabihin, mayaman, marami kang pera. Pag sinabing ikaw ay farmer, sapagkat doon ang gobyerno sinusuportahan ang isang proyekto ng mga farmer. Kaya lang dito, sorry to say and sad to say, na minsan nga po sa lugar natin, na sa Pilipinas, hindi ko po minamasama, hindi ko po alam kung ano nangyayari dito. Pero sa aking bansang nakita, ay talaga pong kumikita at mayroon silang mga mayayamang property dahil ganun na lang ang kanilang kinikita, suporta ng gobyerno sa kanilang hanap buhay. Mas talang po rito, talagang kung sino pa yung farmer, sila yung mga naghihikahos. Sorry to say and sad to say. Kasama na po yan, pangalawa na po yung mangingisda. Katulad ng ating mga professional fisherman dyan sa hulugan. Ahit sa Salinas, dito po sa Cavite, malimit po talaga ay mga fisherman. Ilan na lang po yung taniman dito kasi halos lahat po itinanim na, puro bahay. Nawala na mga taniman. Kaya pagka konting ulan, bumabaha na po doon sa hulugan. Ang dami na pong bumabaha. So balik tayo sa ating pinag-aralan na kung saan dito, ang Panginoon ay nagbigay ng isang good sower. Nagsusugo siya. Maaring ang sinang ginagamit niyang good sower ay yung mga taong nagmo-motivate sa iyo. Ang mga taong nag-i-encourage sa iyo. Ang mga taong nagbibigay sa iyo ng pag-asa, nag-care sa iyo, nagbibigay ng pagmamahal, nagbibigay sa iyo ng lahat ng bagay na dapat mong gawin upang ikay lumakad, magpatuloy sa laban ng iyong buhay. Maaring ito yung mga teachers. Sila yung mga nagtatanim ng mga bagay na mabubuti para sa paglago mo. And sorry to say and sad to say, parang kailan lang ating nga pong nabalitaan sa ating napapanood na isang kabataan ang dahil sa sobrang luwag, pero hindi naman po nagkulang ang magulang sa kanyang pagpapaalala, subalit dahil nga po ito ang kalakaran, ito ang world system na ating nilalakaran. Yes, December 31, party goer. Ano po ang nangyari sa batang ito na si Desera? Siya po'y namatay na hanggang ngayon, hindi pa nasosolve kung ano talaga ang tunay nangyari. Pero isang buhay ang nasawi dahil sa sobrang kaligayahan na naranasan, kalayaan. Hindi naman po nagkamali magpaalala ang isang kanyang magulang. Napakasakit talaga ng sa isang magulang na mamatay ang kanyang anak. Subalit, hindi ito binigyan ng laking pansin ng kanyang anak. Kaya nasawi ang buhay ng batang ito. Kaya katulad ng mga kabataang naririto, kung kayo lagi pinagagalitan o kayo pinagsasabihan, huwag kayong magtatampo sa inyong magulang. Lalo na yung mga tumatayo rito sa unahang ito, hindi naman po kami nagagalit. Kami nagpapaalala lang. Nagpapaalala lang na ito ang dapat natin gawin upang tayo lumago, lumalim sa pananampalataya. Ganun na lang yung pagpupush namin sa bawat isa sa atin na magbasa ng Biblia dahil gusto natin na matamnan tayo ng salita ng Diyos para hindi tayo mawala doon sa ating nilalakaran for this year. Amen? Huwag nating hayaan na katulad ng magulang nito, umiiyak siya. Sabi nga, may nagtanong sa kanya, sabi niya, gaano kasakit mawala ng isang ina? Ng isang anak? Ano ang pakiramdam ng isang ina na walan ng kanyang anak? At sabi niya, wala siyang binanggit na salita, kundi sabi niya, bigla na lang nawala. Napakabilis makamove on. Napakabilis makamove on. Dahil siguro marahil naubos na ang kanyang pag-iyak, naubos na ang kanyang luha, nawala na. Kaya sabi niya, gaano ka ba kabilis? Sabi ng caption sa Facebook, gaano ka kabilis makamove on? Umibig nagmahal, nakamove on na. Amen? Nakamove on na. Kaya tayong lahat dapat nakamove na sa year 2020. Amen? Excited na po ba kayong iniwanan ang year 2020? At handang-handa na tayo sa year 2021? Amen? Dahil ang bawat isa sa atin ay binigyan ng pagkakataon sa year 2021 na ito na magtanim. Ayan, nawala na. Ano ang ating itatanim? Dahil sabi ng Panginoon, merong good sower. At ikaw yun. Ang gagawa ng future mo ay ikaw. Hindi kami tumatayo. Hindi kami nangangaral. Hindi yung kami nagpapaalala. Ikaw ang gagawa ng future mo. Dahil meron na nakalaan ng Panginoon, ang gagawin lang natin, makinig at sumunod sa pinagagawa ng Panginoon.
Hindi mo pwedeng sisihin dahil ikaw nasira ang pangarap ko. Hindi mo pwedeng sabihin yon. Dahil kasama kang nagdesisyon sa buhay mo. Kaya ikaw yung the good sower. Amen? Kailangan maging good sower ka. Maging mabuting tagapagtanim, tagapag-alaga, tagapagturo, mabuting taga-motivate. Huwag mo naman po natin sabihin na pagka hindi magaling mag-motivate sa'yo, iiwanan mo na yung kapatid mo, iiwasan mo yung mga tao. So, makisama ka naman, ibig kong sabihin. Ano po? Makisama ka din naman. Hindi ko po sinasabing hanapin mo lang yung mga taong nakakakuha ka ng benefits na maganda, nag-gain ka ng maraming bagay. At yung mga taong kinainisan mo, nagkakaroon din niya ng benefits sa iyo. Akala mo lang, humahaba yung pasensya mo. Amen? Humahaba mo ang pasensya mo doon sa mga taong nagagalit sa iyo, naiinggit sa iyo, sinisiraan ka, binubulyawan ka, binubuli ka. Humahaba ang pasensya mo dahil nandoon yung pag-ibig ng Panginoon sa puso mo. Amen? Kaya kung ikaw ay good sower, kailangan mo din ng good seed. Sino po ang mga may good seed na yan? Sabi nga po kanina ni Tita Richie, may mga tao na nagbibigay ng first fruit for the whole year ng 2021. Nag-a-advance na sila, hindi sa December, kundi nag-a-advance na sila na magbigay. Nagbibigay sila at ako'y natutuwa din po sa mga taong talagang napakalakas ng pananampalataya nila na nagbigay ng kanilang first fruit para sa Panginoon. Minsan na po bang nagawa natin ito? Ayun. Wala lang, amen. Sorry to say and sad to say. Sad to say and sorry to say. Hayaan nating subukan natin ng Panginoon. Dahil ang Panginoon, hinahamon tayo. Sabi ng Panginoon, subukan niyo ako. Subukan niyo ako. This year, nasubukan mo na bang magbigay ng first fruit? Last year nga po ay ito'y naging aral din sa akin dahil ang puso ko ay gusto kong i-bless ang lingkod ng Diyos. Pero dahil sabi ko, Lord, kailangan ko ding maghanda sa New Year. Ano ang gagawin ko? Sabi ko, pero talaga namang dumating na ba sa punto ng inyong buhay na talagang minsan gusto mo magbigay sa Panginoon pero minsan andon ang iyong pagsasalawahan, andon yung doubt? Pero nananaig pa rin ang iyong puso na handang magbigay para sa Panginoon. Amen? At last year nga po ay sabi ko, gusto ko na umuwi para mayuwi ko na yung perang ibibigay sa lingkod ng Diyos. Para akin na yun. Pero sabi ng Panginoon, ibigay mo, ibigay mo. So, bago po ako umuwi, binigay ko at ibiniles ko, natutuwa ko, hindi ko mo pinagyayabang dahil gusto ko talaga i-bless ang lingkod ng Diyos, ay ibiniles ko po ang lingkod ng Diyos. Then, alam nyo pa, habang ako'y nagwa-worry na maibigay ito, pero okay lang. Sabi ko, naibigay ko na. Malaya na ako. Naibigay ko na. Alam nyo ba na ang Panginoon ay kumilos, yung binigay ko, wow. Sabi ko, Lord, yung binigay ko, dinagdagan mo pa, bumalik sa akin. Aba, praise God. Hallelujah. Sabi ko, Lord, thank you. May nakalaan ka na pala sa akin. Nagdadoubt pa akong ibigay sa lingkod ng Diyos. How much more pa sa Panginoon kung ibinigay mo yung first fruit mo para sa Diyos? Kailangan meron tayong good seed. Sabi ng James chapter 1 verse 17, every good gift come from above. Lahat ng mabubuting bagay ay galing sa itaas. Kaya dapat ang lahat ng mabubuting bagay ang siya nating itatanim. Itatanim natin ito ang good seed. Ito ang mabuting buto. At ang salita ng Diyos ay isa ring mabuting buto na itinatanim sa ating puso. Binhi. Ayan, salamat sa correction. Binhi, pinakamagandang words. Binhi, ito'y binhi na itinatanim sa atin ng Panginoon. Kaya kung ikay may mabuting buto, mabuting binhi na nais mong itanim sapagkat ang buto, kailangan ito'y dinidiligan. Meron tatlong bagay na kailangan ng buto para ito'y umusbong, para ito'y lumago, para ito ay mag-sprout. Kailangan ng water, kailangan ng oxygen, and good temperature. Kailangan dinidiligan ito ng panalangin. Kailangan ito'y nagpa-fire o kailangan ng oxygen na galing sa Panginoon. Yung oxygen na bibigay ng buhay. Siya ang nagbigay ng buhay sa bawat butong itinatanim mo at maging sa iyong buhay. At kailangan mo din ng good temperature para mabuhay ang binhing nasa sa iyo. Kaya kung ikay may mabuting binhi na nakahanda na at itatanim mo, kailangan ito ibibigay mo ng maluwag sa iyong puso. Hindi ka nagbibigay sa tao sapagkat ang paalala ng Colossians chapter 3 verse 23, ang lahat ng bagay ay gawin natin ng bukal sa ating puso at hindi tayo sa tao naglilingkod kundi sa ating
sa ating Diyos. Inuutusan lang tayong magtanim ng Panginoon kung kanino at saan at kung kailan ikaw ang magdidesisyon noon kung kailan inuutos sa iyo ng Diyos. Ang mahalaga, lagi kang mayroong mabuting bagay na gagawin sa iyong kapwa. Katulad sinasabi ng Philippians chapter 2 verse 4. Nasabi nga, huwag isipin ng bawat isa sa kanila na para sa pangsarili lamang, kundi dapat isa-isip natin yung kapakanan ng ibang tao. Hello! Hindi pansarili lamang. Tayo pagpapalain ng Diyos, tayo binibigyan ng pagpapala ng Diyos, hindi para ikaw lang ang managana, kundi para i-share mo ang blessing, i-share mo ang mabuting balita, i-share mo ang mayroon ka sa iyong kapwa. Hindi po ako galit, nagpapaalala lang uli. Hindi po ako nagagalit. Ito yung the good seed na kailangan nating i-share sa buhay ng bawat taong hindi nakakilala sa ating Diyos na buhay. Amen? Sabi nga mo ng Philippians chapter 2 verse 3 to 4, let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in loneliness of mind, let each esteem other between than himself. Let each of you look at not only for his own interest, but also for the interest of others. Kaya dapat tayong magtulungan, hindi pinagtutulungan. Magtulungan. Amen? Kaya nga po ang church tinatawag na tahanan, hindi tirahan. Dahil pagka tahanan, namumuo ang pag-ibig at pagmamahalan at pag-uunawaan. Pero pag tinawag na tirahan, siraan do ito, tirahan doon, siraan do ito, kung sino yung magaling. Kaya sabi niya, tahanan. Amen? Kailangan maging mabuti tayo. Sapagkat kung tayo 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, na tayong Kristiyano, hindi pa natin naaani ang mabuting bagay sa ating buhay. Isipin natin, baka maling binhi ang ating itinatanim. Kasi malinaw po na sinabi ng Matthew chapter 7, verse 17, kung di po nagkakamali, Matthew chapter 7, verse 17 to 18, ang sabi doon, even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bear bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Kaya kung ngayon pa lamang, kapatid, kapwa ko magulang, kabataan, baka hanggang ngayon hindi ka pa umaani ng mabubuting bagay, baka mali ang binhing iyong itinatanim. Baka mali. Tingnan natin kung anong binhi ba ang tinatanim natin. Ikaw ba nagtatanim ng pagmamahal? Ikaw ba nagtatanim ng pangunawa? Ikaw ba nagtatanim ng kasipagan? Baka ang buhay mo, nag-expect ka ng magandang bagay for this year, pero ang pamumuhay mo, ang inyong sitwasyon, the way of your living ay katulad pa rin ng year 2020. Na bumabangon ka pa rin ay alas 7, alas 8, alas 9 ng umaga. Alam niyo po ba yung mayayaman? Kaya sila yumayaman, at ako nga po na-amaze din sa mga Bombay. Niisip ko, ang liit ng kanilang kinikita. Sa totoo lang po, liit lang po, pero dinodoble nila to dahil sa sobrang sipag nila. Araw nyo, 20, sisingil lang ka, kung makahiram ka at makautang, 20 lang araw-araw, titiyagain kang puntahan. Sa halagang 20, mahawa ka pa ng COVID, kung meron man. Titiyagain ka kasi ang sipag nila, maaga pa lang na kumakatok na sa bahay mo. Ikaw pupungas-pungas pa lang sisingilin. Sila lumahayon at lumalakad. Ang mayayaman, ganun din po. Ang mayayaman, maaga pa lang gumigising na, nagtatarbaho na. Hello? Kaya yung walang pagbabago sa ating buhay, huwag po tayong mahiyang magkaroon ng extra income, huwag tayong mahiyang gumawa ng paghahanap buhayan, huwag tayong mahiyang gumawa ng mabubuting bagay para sa ating pamilya. It doesn't matter kung marumin man ang iyong kamay o nahihirapan ka man, pinagpapaguran, at least pinagpapaguran mo yung pinaghihirapan mo. Kaya yung mga anak ko po tinuturuan ko, sabi ko, magkapakabit tayo ng internet. Gusto ko magbigay kayo every month ng tagi-100. Walang free. Walang free. Gusto kong matutunan nila na sila mismo ay maghanap buhay. Dahil ayoko lumaki sila ng lahat ibinibigay. Lahat ibinibigay. Ito yung natutunan ko sa nanay ko, na bago ka bigyan ng 20 pesos nung araw, may pukpuk ka muna. Pero ngayon wala naman. Wala naman sa ngayon. Dahil nabago na ang nanay ko, todo bigay. Ngayon sumobra naman ang bigay.
Sumobra ang bigay. Kaya itong mga anak ko, tinuturuan ko nung matutong maghanap buhay kahit sa kanilang edad. Dahil ayoko silang lumaki ng puro sagana. Although may pambigay naman po talaga. Kaya lang, lagi ko po sinasabi sa kanila, dito sa aking tahanan, sa ating tahanan, dito safe ka, dito okay ka, kumakain ka na maayos, nakakatulog ka. Pero paglabas mo sa tahanang ito, ano na ang magiging buhay mo? Katulad sa church na ito. Tayo pinapakain, inaarugaan, tayo ay minomotivate. Pero paglabas ng church na ito, ano ang gagawin natin? Kaya kailangan meron tayong good seed. Meron tayong mga good seed na nakukuha every Sunday. Amen? Yung mabuting salita na ating napapakinggan upang magamit natin every day sa ating buhay na pakikipaglaban dyan sa labas. Hindi naman nakikipag-away, kundi pakikipaglaban kung paano natin tatapusin ang isang araw. Amen? Yung isang araw. At ang pangatlo natin makikita rito is the good soil. Meron ka ng good sower, meron ka ng the good seed, dapat kailangan mo din the good soil. Napakahalaga na mayroon kang good soil. Saan mo ba itatanim ang yung good seed? Kailangan meron ka ding good soil. Sapagkat binanggit sa Bible natin, binasa, merong 4 na soil. Yung tinatawag po nilang sa way, sa rocky, sa matinik, at doon sa good soil. Sapagkat sinabi sa Matthew chapter 13, verse 8, only a good soil only can produce 100, 60, and 30. Kaya hanapin natin yung mabuting lupa. At ang mabuting lupang ito ay walang iba kundi ang ating Diyos. Lahat ng gagawin natin, itanim natin sa ating Diyos. Amen? Mabuting lupa, walang nasasayang pag tayo'y nagtanim at gumawa ng mabuting bagay para sa Diyos. Although ito'y ginagawa natin sa ating kapwa, pero kung iisipin natin at gasabihin natin ito'y para sa Diyos, walang nasasayang. Amen? Ito yung mabuting lupa. Napakagandang tamnan. Kaya yung pagparit-parito niya sa lugaring ito, hindi po yan nasasayang. Hindi po yan nasasayang. Dahil nagbibigay ang Panginoon ng mga pagpapala buhat sa iyong mga pinagpagalan. Minsan nagsasawa na tayo, napapagod na tayo sa pagparit-parito every Sunday, para nagiging traditional na lang. Pero sometimes hindi natin nakukuha yung pagpapala na ating inaasam sa Panginoon. Minsan malimit, kundi yung kagalingan. Lalo na kung tayo may karamdaman, gusto natin gumaling na kaagad tayo. Hindi natin nakukuha ito kaagad-agad, but by process. Lahat po yan ay may proseso. Hindi po yan bigla-bigla. Pero although sa Bible, meron instant gumagaling. Pero in this time, meron naman po ding on the process. Dahil kung magiging mapagmasid po kayo, lahat na nangyayari dito sa sanlibutan ito, we are all living on process. Lahat may tinatawag na cycle. Kahit ang tubig na ating iinom, merong cycle. May tinatawag tayong evaporation, condensation, precipitation, and then it form to clouds and become rain. Uulit-ulit-uli yun. Mayroong proseso ang lahat ng bagay, kahit ang mga bata sa sinapupunan ng mga ina ay mayroong proseso na kailangan magdalang tao siya ng 1 buwan hanggang 9 na buwan. So hindi po dapat tayo magmadali. Kung minsan kahit meron tayong mabuting magtatanim, mayroong mabuting buto at may mabuting lupa, kung minsan hindi agad ito tumutubo. Hindi agad ito natin nakukuha. Hindi agad natin ito nararanasan sa ating buhay. Amen po ba? At napakabuti po ngayon sa agriculture. Alam niyo ba sa agriculture, para mapabilis ang ating pag-ani, gumagawa sila ng mga secret way. At meron silang iba't ibang way kung paano mag-produce ng kanilang mga crops. Meron pong tinatawag po silang bonding, cutting, layering, division, and grafting. At mas kilala po natin yung mga salitang marketing and grafting. Ano ito? Ano daw? Yun daw po yung pag-experiment nila sa isang halaman para sila'y mas mabiling mag-sprout, madaling mabuhay. Katulad ng halimbawa po ng ating pagta-tithes. Tulad ko po ito, kung ikay nagbibigay ng tithes at hindi mo pa nararanasan, ba't hindi mo subukang magbigay sa lingkod ng Diyos? Bakit hindi mo subukang magbigay at magtanim sa kapwa mo? Bakit hindi mo subukan na tingnan kung saan bang
lupa nabaksak ang iyong itinatanim. Mag-imbestiga ka kung bakit hanggang ngayon hindi mo pa naaani ang mga pinagpagalang mong itinanim na binhi. Mag-investigate tayo. Baka nasa wrong soil na tanim ang ating mga binhi. Amen? Nakukuha niyo po ba? At ang pang-apat ko pong nakita rito is the good weather. Mahalaga po ang panahon. Sapagkat ang panahon na siyang tumutulong para mag-sprout, para madaling mamunga ang iyong mga binhing itinanim. Mayroong mga tamang panahon. Sabi ng ang mga ngaral chapter 3 verse 1, there's a time for everything and an activity in every season under the heaven. Pasensya na po kung medyo mabilis po ako magsalita. Dahil pagka yung word of God ay pumasok na sa aking isipan, gusto ko po ma-deliver ka agad. Dahil ito yung revelation ng Panginoon. Nasabi ng Panginoon, there's a season. Kaya sometimes sa buhay mo, kung kailan malakas ka, kung kailan meron kang mga gifts na pinagkaloob, meron kang kayamanan na pwedeng ibigay, itanim mo sa Panginoon. Amen? Kung kailan nandoon sa tamang panahon, katulad sa panahong ito, nag-iisip tayo, na nagkaroon ng vision ng ating bishop na tayo ay magpapalaki, magpauusad. So dapat ito yung tamang panahon na magtanim tayo. Salamat sa sumuportang 5. Amen? Dahil ito po'y para sa ikabubuti natin, hindi naman po ito para sa ikabubuti lang ng ating leaders dito. I remember, way back nung nag-umpisa pa lang po ang church na ito, maniwala kayo sa hindi, kami pinagagawain dito ng putik ang aming tinutungtungan. Sa every Sunday, nagdidilig na po kami ng umaga nang pupunta para diligin lang to para hindi maging malimuom ang amoy. Pero ngayon, kita nyo, ang ginawa ng Panginoon, di aircon na. Amen? Giniginaw pa yung iba, nakahalukip-kip pa. Pero noon, alikabok lahat dito, paglabas mo, linisin mo ang ilong mo, nangingitim sa dumi. Pero dahil gumagawa at kumikilos ang Diyos, lahat tayo dito sitting pretty. Amen? Gusto pa nga ni Pastor, baka magkaroon pa nga tayo dito ng silya na meron nagmamassage sa likod habang nakikinig tayo. Amen? Nagmamassage para habang nakikinig ka, nakakatulog ka ng konti, pero para naman siyang silyar elektrika. Pag nagising ka, kukuryentehin ka naman dito. Pag ay nakakatulog. Dahil minsan, ito ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Kailangan tayo ay mag-increase. Amen? Kaya dapat increase din natin yung ating pananampalataya. I-increase din natin ang lahat ng mayroon ka. Baka ang pagbibigay mo hanggang ngayon, hindi nagbabago. 20 lang ng 20. 30 lang, 50 lang, 50. Increase mo naman ang konti. Gawin mo 21, 22. Diba? Umi-increase. At least umi-increase. Amen? At least hindi yung ating brown envelope nililipad ng hangin pag iniligay kasi laman lang 20. Ulagyan mo ng 21. At least mabigat-bigat. Amen? Nag-i-increase. Kahit pa paano, unti-unti nag-i-increase. Amen? Dahil ito yung panahon na kailangan nating mag-increase sa season of increase na gusto ng Panginoon ay ibigay sa iyo para sa akin at para sa ating lahat. Pero kailangan nating kumilos at gumalaw. Ang binhi na hinanda ng Panginoon ay nananatiling binhi kung ito'y hindi mo itatanim. Ang binhi ay nananatiling binhi kung ito'y panonoorin mo na lang. At ang binhi ay nananatiling binhi kung ito'y lagi mo lang inaalagaan. Kailangan mo itong itanim. Kailangan mo itong alagaan na nakatanim. Ang binhi ay kailangang mag-sprout, lumago. Pero hindi mangyayari to kung ang binhi lagi lang nasa iyong mga kamay. Ang binhi ay nababalot. Kung mapapansin nyo ang isang binhi, ito'y nababalot, ito'y coated. Hindi lalabas ang isang buhay sa isang binhing ito kung hindi mayroong bagay na masisira at masasaktan. Kailangan ma-break ang coated na bumabalot sa binhi para mag-sprout ang isang buhay sa loob ng binhi. Sa buhay mo, kapatid, minsan, dumadaan tayo sa matinding pagsubok, dumadaan tayo sa matinding trials, dumadaan tayo sa matinding kawalan ng pananampalataya, kawalan ng pag-asa. Pero ang nais ng Panginoon, yung salitang natubo, yung binhing na andito, kailangan gusto niya, ma-break ka para lumabas ang buhay.
Gusto ng Panginoon ma-break yung nasa sayo. Gusto ma-break ng Panginoon dahil ikay nananatili sa sarili mo. Dahil nananalig ka, nananampalataya ka lang sa iyong kakayanan, sa iyong kaalaman, sa iyong lahat na meron ka. Ang nais ng Panginoon, ma-break ka para yung salita ng Diyos ay mabuhay at lumabas at makita mo ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Hindi mangyayari to as long na ang binhing ito ay nasa puso mo lamang. Sorry to say and sad to say, lahat naman po tayo nasaktan. Lahat tayo umaasa, lahat tayo na-discourage, lahat tayo ay nagkaroon ng mga bagay na hindi natin inaasahan sa buhay. Pero still, dahil ang salita ng Diyos ay buhay sa ating puso, nananatili tayong nananalig at nananampalataya sa ating Diyos na buhay. Ikaw at ako ay nasira, kaya ikaw at ako ay naririto sa umagang ito. Dahil alam mo, ang binhing ito ay mag-aani ng 100 ibayo, 60 ibayo, 30 ibayo, and 1,000 upon 1,000. Kung tayo mananalig at mananampalataya, this is a season of increase sa year 2020. At ibibigay ko na po kay Pastor para sa karagdagan ng aking mensahe, and God bless you all. Ako ay magtatanim pa ng aking mga plant.